Bitcoin nag-break out. We're doing, let's say, 90, 100, di ba? Tapos yung mga alts, ilan lang yung lumipad, hindi lumipad lahat. So most likely, nag-bubble tayo last cycle. Rising tide lifts all boats. So ngayon, malalaman natin, ngayong cycle na to, kung kaya ba bang paangatin lahat talaga, given na napakarami ng alts ngayon. Technology to eh. So this will magdi-disrupt yung majority of what we have right now. Okay? Kumbaga, yung current technology, pwedeng ma-disrupt yan. For example, si DeFi, dinidisrupt niya ngayon si TradFi, di ba? Traditional finance. Dinidisrupt ni DeFi, pwede niya i-disrupt yon. Other layer 1 kasi nung previous cycle, kahit ako, I was also buying it yung mga ADA, yung AVAX, DOT, FTM. Yung question ko doon, magkakaroon ba ng resurgence or are they all over? Yung mga OGs no, na layer 1. Alright. So, ito yung inaabangan ko. Kasi, di ba, meron tayong tinatawag dito na rising tide lifts all boats. Last cycle, we experienced that. Nung nagparabolic si Bitcoin, majority of the alts nagliparan talaga. Even bagong labas na alts, lumilipad. Ang daming nag-create ng projects. Ang bilis na kasi mag-create ng token eh. Right? Ang daming create ng projects, nagliparan lahat. Rising tide lifts all boats. So ngayon, malalaman natin, ngayong cycle na to, kung kaya ba bang paangatin lahat talaga, given na napakarami ng alts ngayon. Right? So excited ako dito sa cycle na to kasi dito natin makikita kung yung alts ba ay nagbubble na last cycle, right? Meaning, pag hindi sila lumipad ngayon, bawal si Bitcoin nag-break out, we're doing, let's say, 90, 100, di ba? Tapos yung mga alts, ilan lang yung lumipad, hindi lumipad lahat. So most likely, nag-bubble tayo last cycle. Pero kung lilipad naman sila, lahat din ngayon kayang paangatin. So, baka itong cycle na to yung bubble. So ganito ko siya tinitignan. Hindi ko masasabi kung aangat ba yung mga OGs na alts na yun. Ngayon kasi based dun sa performance nila, I can easily say na mahihirapan. Pero ano yung basis? Okay, ganito. You have to understand na last cycle, lahat ng tao, majority ng tao, nasa bahay lang. COVID, 2 taon tayong lockdown, almost 2 years na lockdown. Tapos nung may mga nung pumasok, nagkaroon ng pasok, work from home pang karamihan na setup. During that time, nung height nung 2020, 2021, height nung COVID, a lot of people na nasa bahay, walang magawa. May extra money. Ang US nagprint ng pera, pinapadalan sila, I think mga $1,000 yata. Helicopter money, di ba? So, wala silang pagkakagastusan, sarado yung shop, sarado yung restaurant. So, saan nila dinala? Dinala nila sa stock market, dinala nila sa crypto, yung pera. Ang nangyari, lipad. Right? Ngayon, fast forward 2024. I don't know kung mapapansin mo to, Tito Nila. Correct me if I'm wrong, kung nangyari din ba sa'yo. Okay. Pansinin mo ngayon. Diba? Lumalabas na tayo. Okay? Naggagasolina ka na. Pag may nag-invite sa'yo sa party, bibili ka ng regalo. Kakain ka sa labas. Ilang beses kang kakain sa labas. Diba? Nagta-travel ka na. Ang dami nang nagta-travel. Ang dami nang nag-fulfill ng bucket list nila. Majority of these people noong 2020, hindi nila alam kung saan lalagay yung pera nila. Sige, try ko na nga lang sa crypto. Try ko na nga lang sa stocks. Ngayon, hindi alam na nila eh. Nag-piso sale eh. Bumili na ako ng piso sale. Nag-book na ako. Okay? So makikita mo talaga. Ako personally,
nararamdaman ko no. Sabi ko para mas magastos ngayon kumpara nung kumpara nung nung naka-lockdown Kasi lumalabas ka na Gumagastos ka na ng gasolina, makain ka na sa labas. So that money na supposedly pupunta sa crypto, extra money na marami, wala na siya ngayon. Wala siya ngayon dito. So probably tinitignan ko, probably that can be the answer kung bakit itong mga OGs na tokens ay hindi lumilipad. Right? And also, of course, sabi ko nga kanina, ang dami na rin naman ng mga alts, ang dami na rin ng mga naman na naglabasan. I could be wrong, pwedeng lumipad yan kapag nag-all-time high ulit si Bitcoin. I could be totally wrong, but ako, ina-analyze ko, practical lang practical analysis kasi tayo. So, na-analyze ko lang based on practicality. Ano yung nangyayari sa paligid ko? Ano yung ginagawa ko? So, majority, pag sa stock market, gano'n naman di ba? Tingnan mo, ano nangyayari sa paligid mo? Ano kaya stock ang lilipad? Titignan mo, marami bang customer sa Jollibee? Di ba? So, gano'n siya So, gano'n lang din. Ina-observe ko lang what's happening sa paligid. That's true. It's really important to know yung pwedeng magkaroon ng stimuli sa market, di ba? Kaya it's also important to open your eyes, study, research ka, and factor in that sa strategy. Yung question ko, you mentioned about altcoins. At least currently, as of September 2024, ano yung altcoins na nakikita mo na pwedeng pag-aralan ng mga nanonood and eventually maybe they can study it or maybe eventually earn from it? As of now, meron kasi tayong category sa altcoin, sa alts ngayon na real world assets na tokenization. Okay? So yung RWA, real world asset na category. So for me, that's something to watch out for, something to look for. Maraming mga alts under that I don't want to mention, siguro just research ano yung RWA na mga alts na yan. Okay? Ayoko mag-mention, baka maging bias kasi I'm holding some, no? So, pero that category ng altcoins, RWA na yan, meron akong nakikita na potential sa kanya kasi for me, remember di ba sabi natin, technology to So this will magdi-disrupt yung majority of what we have right now. Okay? Kumbaga, yung current technology, pwedeng ma-disrupt yan. For example, si DeFi, dinidisrupt niya ngayon si TradFi, di ba? Traditional finance. Dinidisrupt ni DeFi, pwede niya i-disrupt yun. Right? But itong RWA, ang tingin ko is they can work hand in hand with the traditional finance Tokenization of real world asset, meaning your US Treasury bonds, no, pwede mo i-tokenize para mas maraming ma-reach. So hindi mo mawawala yung mga treasury bonds, nandun pa rin sila. Real estate, probably in the future, pwede rin i-tokenize. Hindi mo mawawala yung mga real world asset na yan, kasi nga real world asset. Hindi mo mawawala yan, pero pwede mo i-tokenize. So they can work hand in hand. So hindi madi-disrupt yung mga real world asset, but bagkos ma-enhance nitong RWA na segment ng crypto. So that's something na pwede nilang silipin kung ano yung mga RWA tokens. Again, not a financial advice Yeah. And when you say RWA, real world assets, ito yung mga kung ano na yung existing in the real world, tino-tokenize mo lang. And ito yung pwedeng real estate, pwedeng commodities, pwedeng bonds. So yun yung magiging basis yung sa token. So it's something, guys, that you can consider. Thank you, Tito G, for the tips. Again, hindi siya financial advice. It's something na kailangan mong aralin. Kasi sa crypto world, very broad very diverse Sinabi mo rin kanina, may mga DeFi, which we can talk about later.